Hello guys, meron naman akong katanungan na sasagutin ko ay sa katanungan ni. Tawagin natin siya sa pangalan na Mylene. So, basahin ko muna ha. Sabi niya, ma'am, pwede po ba ako ipaban sa DFA? Kasi hindi na po ako tumuloy kumuha ng passport ko. Tapos pinapabayaran sa akin yung pagod niya at talent fee daw po niya. Sino to? Nasa pasaporting pa lang naman po kami. Thanks ma'am, sana po matugunan tanong ko po. Okay, sasagutin kita ayon lang to sa aking kaalaman ha. Pero hindi ibig sabihin na sinabi ko to ayun na yung katotohanan. Pwede ka pa rin magsaliksik o pwede ka pa rin pumunta ng DFA. So, dito sa tanong mo kung pwede ka ba iba ng DFA. So, kung hindi ka pa naman sumipot sa appointment mo doon sa DFA para mag-apply ng passport, kasi kung mag-apply ka ng passport, kailangan sumipot ka kasi para makuhanan ka ng picture, tapos ikaw rin yung magpipirma doon sa yung papipirmahan nila. So, kung hindi mo pa yan nagawa, I doubt it na meron nang na process na passport. So, kung hindi ka pa sumipot, ibig sabihin wala pang passport na nagawa. So, doon naman sa sinasabi ni agency mo ba o kung sino to na talent fee at saka yung pagod niya, bayaran mo, wala pong ganung batas sa Pinas na pag nag-apply ka, kailangan mo sila, pag nag-apply ka tapos kung gusto mo mag-back out, kailangan mong bayaran ng talent fee yung agency mo o yung agent mo, wala pong ganun. So, kung meron man silang pababayaran sa'yo, dapat meron silang resibo na maipapakita sa'yo na meron nga silang ginastos sa'yo. Pero kung hindi ka pa sumipot sa DFA, hindi ka nakuha ng picture, hindi ka nakapag-sign doon sa passport mo, ibig sabihin, wala pang nangyayari. So, hayaan mo yung talent fee na sinasabi nila or sinisingil sa'yo na bayaran mo. Huwag mo silang bayaran. Kung meron man silang pababayaran, kailangan merong resibo or pwede rin kayo dumulog sa POA. Pero parang wala pa talaga DFA pa lang, diba? Ang usapan nyo, passport pa lang. So, huwag kang mag-alala dyan sa nagsasabi sa'yo. Tapos, advice ko lang din, kung ako ikaw, no, kung gusto mo kumuha ng passport, mas maganda na ikaw na mismo yung kumuha kasi mura lang naman, mga nasa 950 lang naman yung halaga ng passport. Yung normal na pag-process, 950. So, kung ako ikaw, pag-ipunan mo na lang, wag iasa sa agency yung pagkuha ng passport kasi papatungan nila yung halaga niyan. Okay, sana nasagutin katanungan mo. Pero kung meron ko pang ibang katanungan, just comment below lang. See you. Have a good day.